Isang mapagpalang araw, Pilipinas, sa gitna ng patuloy na pagbabago ng panahon, hamon sa ekonomiya at mga pang-araw-araw na kwento ng buhay. Narito kami upang ihatid ang mga balitang pinakamahalaga para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, sinusundan namin ang takbo ng lipunan. Ito ang Agri Nation News Page. Kasama ninyo ngayon ang inyong tagapagbalita, Mr. Christian Joseph Glorioso. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Christian Joseph Glorioso at narito ang pangunahing balita. For the headlines. Gilas Pilipinas nakakuha ng pwesto sa FIBA Asia Cup at naghahanda na para sa World Cup qualifiers. DepEd nagbabala laban sa extended class suspension at sinagot ang issue sa K-12 rumors. Sa showbiz naman, internet personality Gina Lima at ang kanyang ex-boyfriend parehong pumanaw sa magkaibang petsa. At bagong season ng talk show na 1-on-1 paparating na. Ngayon alamin natin ang kalagayan at tapos ng bagyo. Para sa kompletong ulat narito si Ms. Pag. Salamat, Mancor. Matapos ang pagdaan ng Bagyong Uwan, patuloy pa rin ang pagbangon ng maraming komunidad sa Northern Luzon. MDRMC, mahigit 20,000 pamilya ang inilikas mula sa kanilang tahanan dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa. Sa mga nasalantang bayan, katulad na lang ng Cagayan at Isabela at ilang barangay na nanatiling walang kuryente at manunuso. Tuloy naman nagdadala ng tulong ang lokal ng pamahalaan at ilang mga ahensya, kabilang ang mga relief goods, hygiene kits at temporary shelter. Paalala sa lahat, manatiling alerto at makinig sa abiso ng ating LGU habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon. Ang pagbangon, pinalakid sa Senado ang pondo para sa disaster response. Narito si Mr. AC Lakit Madrid para sa kompletong ulat. Honorable members of the Committee on Appropriations, I would like to present the budget for DPWH for fiscal year 2026. Sa Senado, mainit ang diskusyon tungkol sa proposed national budget for 2026, lalo na sa pondo para sa disaster preparedness. Ilang senador ang nananawagan na mas malaking allocation para sa evacuation centers at early warning systems. Git nila, nakita sa Bagyong Uwan na maraming LGU ang may kulang sa pasilidad at kagamitan para sa mabilis na pagliligtas. Sa edukasyon, may mga alisunod na tupad ang DepEd. Narito si Ms. Janet Jose para sa kompletong ulat. Salamat. Nagbabala ang Department of Education na ang mahabang suspension ay maaaring magdulot ng learning disruption. Ito ay matapos suspendihin ang face-to-face classes sa NTIA dahil sa flood surge at aftershock nitong nakaraang October. Kasabay nito, sinagot ng DepEd ang kumakalat na fake news tungkol sa umano'y pagtanggal ng K-12 program. Ayon sa DepEd, walang planong alisin ng K-12 sa school year 2025-2026. Balik sa'yo, Anchor. Ngayon naman, alamin natin ang puto ng sports. Narito si Mr. John Macarilay. Magandang balita para sa fans Gilas Pilipinas ay formal nang nakakuha ng pwesto sa 2025 FIBA Asia Cup matapos magtala ng perfectong record sa qualifying window. Ngayon naghahanda na ang Gilas para sa susunod na hamon, ang 2027 FIBA World Cup qualifiers, kung saan ang unang laban ay Nobyembre 28 kontra Guam. Magsisimula ang training camp sa Nobyembre 18 ayon sa coaching staff. Sa volleyball, nagpapatuloy ang Spiker Turf Invitations Conference na may 10 koponan. Naglalaban para sa final slot ngayong buwan. At iyan ang lahat sa sports.
Para sa latest sa showbiz, kasama natin si Miss Michelle Brimbuela. Salamat, Angkor. Nakakalungkot na balita, pumanaw ang Filipinong influencer na si Gina Lima, 23, nitong Nobyembre 16. 3 araw pagkatapos pumanaw na rin ang kanyang ex-boyfriend na si Ivan Cesar Ronquillo, 24. Patuloy ang investigasyon sa kanilang magkahiwalay na pagkakita. It's so painful talaga. It's so painful. Namatayan ako ng magulang, hindi ako ganito eh. Pero mamatayan ako ng anak, almost maghapon namin umiiyak. Hindi ko kaya. Samantala, masayang balita naman para sa fans ng talk shows. Ang programang Kuwan on One ay magbubukas ng Season 4 ngayong Nobyembre 25. Tampok ang mga pangunahing sina Mateo Putricelli, Beauty Gonzalez at AZ Martin. Thank you talaga, Sen. Appreciate ko kayo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magputol. Season 4, ano ba kayo? At kamakailan lamang nagtapos ang primetime drama ng Beauty Empire na pinagbidahan ni Barbie Fortesa matapos ang matagumpay na Winnie Tong. Back to you, Angkor. Yan ang balitang dapat ninyong malaman mula sa kwento ng Bagyong Uwan hanggang sa pagbangon. Patuloy namin hahatid ang balitang may malasakit at katotohanan. Ako si Christian Joseph Loloso at ito ang Ad3 Nation PH.